Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, April 9, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kababayan, maging alerto at maging handa. Sa pinaka-latest na update po natin sa lagay ng ating panahon, meron po tayong minomonitor na malakas na bagyo o tinatawag din nating banta ng super typhoon, no? Na manggagaling po dyan sa may silangan po ng Visayas. So ngayon po, ito yung pinaka-latest na update natin. Sa inilabas po na update o pagkatala ng pag-asa, doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ito, makikita nyo po mabuti sa ating pinakamapa. Ito pong super typhoon na ito ay papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Week 2 po ito, April 15 hanggang sa 21. Pero sa week 1, April 8 hanggang sa 14, develop na ito bilang isang malakas na bagyo. So nakakatakot po ito dahil kahit tag-init, kahit nasa summer season tayo, merong malakas na bagyo na nabubuo, no? Or papalapit. Akala kasi natin kapag summer season, tag-ulan, tag-init, no? Walang mga bagyo. Ito po, ang range of high pressure area po, ang ating pangunahing weather system ngayon na nakakaapekto at ang mga local thunderstorms. Pero na-develop na agad bilang isang tropical depression, ito nga pong LPA, no, ating minomonitor, etong bagyo na, malakas na bagyo na. Sa huling pagkatala po, ang tropical depression o banta ng super typhoon ay meron na ngayong lokasyon na 2,500 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinatlaglay na po nito ang hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. May pagkilos pa west, northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So, paano ba natin nasabi ito bilang isang super typhoon o malakas na bagyo? Sa ating tropical cyclone threat potential, sinabi ko na pag lumabas doon na naka-red alert po tayo o nakapula agad yung pinaka-LPA o banta ng bagyo, yun po ay napakataas ang tsansa na maging super typhoon. Dinoble check din natin, no, doon sa ating advanced weather system from 5 to 7 days, no, hanggang 1 week po ito. Kung makikita nyo dito sa ating mapa, circulated po o mabilis yung pag-ikot ng hangin, which is na-develop po bilang isang super typhoon. Ito, good news naman, kahit papaano, kahit ma-develop, pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, etong super typhoon, hindi naman ito nakikitaan ng direktang paglandfall po sa malaking bahagi ng ating bansa o sa ating Philippine landmass. Pero meron pong mga lugar na direkta pong maaapektuhan ito na ngayon pa lamang, take note, ngayon pa lamang kinakailangan maging handa. Kasama po dyan ang Eastern Visayas, North Luzon at eto pong Eastern Mindanao. Unahin na muna natin ang Eastern Visayas. Sa parte ng Eastern Visayas, ngayon pa lamang, no, may alerto na dapat maghanda ang mga probinsya po ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, Northern Samar. Sa parte naman po ng North Luzon, eto po mga probinsya po ng North Luzon, maging alerto at maging handa sa paparating na malakas na bagyo o super typhoon. Ang Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Sa Cagayan Valley, kasama dyan ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama ang Batanes. Sa may Cordillera, ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province sa paparating na malakas po na bagyo. Sinasabi ko mas maaga mga kababayan para po mapaghandaan natin, maging alerto tayo, hindi kung kailan nandyan ang malakas na bagyo saka tayo mag-aasikaso. Tapos sasabihin hindi naman sinabi sa balita. Kaya nga po ngayon pa lamang, wag yung deadmahin yung update ko po, no? Yung update natin. Ito po ay talagang kinuha natin sa legit na source. Galing din sa Pag-asa at sa iba't ibang weather forecast. So dapat ngayon pa lamang po nakikinig tayong mabuti at hindi binabaliwala yung update. Sa lugar naman ng Eastern Mindanao, no, maapektuhan din ng trap or extension ng hangin ang mga probinsya sa Davao Region, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Sa Caraga Region, kasama Agusan del Norte, kasama din po ang Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island. Mga kaibigan, yung mga lugar na binanggit ko na yan,
hindi sila direktang tatamaan o hindi maglalandfall yung bagyong Kaloy. Bagyong Kaloy po itatawag sa malakas na bagyo ng kapag sa loob na ating bansa, no? Hindi direktang maglalandfall. Pero take note, no, yung trap o extension o buntot ng bagyo ang tatama o hahampas sa mga lugar po ng silangan ng Mindanao, silangan ng Visayas at dyan po sa may parte ng North Luzon. Kaya ngayon pa lamang po, may mga paalala at may mga babala na kabi-kabila na ho, no? Ang sinasabi naman ng ibang mga kababayan natin, sus, napakainit naman ang panahon. Tapos may bagyo, imposible daw yan. So kaya nga meron tayong mga weather system, mga weather forecast analyst, no? May mga tayong advanced weather forecast para nabibigyan ng bala yung mga kababayan natin. Hindi porket mainit kahapon, mainit ang panahon ngayon, walang paparating na bagyo. Tandaan nyo ho ito, nangyari na ito last year. Sa tag-init, bagyo sa tag-init, merong malakas na bagyo o super typhoon. Ito, pangatlong bagyo pa lamang ngayon 2026 at inaasahan din na kauna-unang super typhoon ngayong 2026. So maging alerto at maging handa tayo sa posibleng banta po nito. Alam nyo, nakakatakot po ang tinatawag natin na malakas na bagyo o super typhoon. Hindi kagaya sa tropical depression, meron lamang lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour at more on mga pag-uulan lamang o mahinang ulan ang dinudulot ng mahinang bagyo o tropical depression. Pero kapag mga super typhoon, tinataglay po nito ang hangin na umaabot ng 240 hanggang 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. At more on, konti ang ulan, malakas ang hangin. At kayang magpaangat po ng mga yero, mga puno, sasakyan, kayang itumba. Kaya nga kung ang mga lugar natin is very crowded, maraming mga tao, maraming basura, ngayon pa lamang, babala ko, linisin na natin. No? Kung ayaw natin maperwisyo sa baha na pwedeng idulot ng malakas na bagyo nito, ngayon pa lamang, maglinis na tayo ng ating kapaligiran. Dahil hindi po biro pag sinabi nating malakas na bagyo o super typhoon. Nakakatakot po ang direktang magiging epekto nito na dapat po ngayon is napaghahandaan natin. Tapos sasabihin wala namang sinabi sa update na malakas ito kaya hindi kami nakapaghanda. Ito na nga po sinasabi ko na. So dapat po ngayon pa lamang may ginagawa na tayong aksyon. Mag-safety kayo ng mga importanteng gamit, mga dokumento, lahat po na yan. Mag-imbak at mag-stock na rin ng pagkain. Huwag niyong idahilan po sa akin, ako po, matagal pa, no? Ilang ano pa daw, sa week 2 pa daw, hanggang April 14 pa daw, no? Eto, paalala ko sa inyo, meron tayong tinatawag na rapid intensification na kahit matagal pa yung update ng paparating na bagyo, nagkakaroon niya ng mabilis ng pagkilos. Kaya nga mas maganda, time to time, day by day, ay nakamonitor at nakantabay kayo sa ating update para nakikita yung pagkilos at galaw po ng bagyo. So mga kababayan, mag-ingat po tayo. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update ngayon sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.